alam, at nakikita mo alam mo kung tatanungan mo. So dapat ko mahiya kasi hindi mo magiging kasagutan mo sa question na nasa sa iyo kung gusto mo kasagot. So dapat hindi tayo nahiya. Kaya nga meron tayo tinatawag na sharing. At in one way of our sharing is yung Bible study natin. Ito kung sa case ko, hindi kayo pwede magtanong kasi this is a teaching. So ito ko. So yung time na Bible study, dapat nakaprepare kayo at nakapokus kayo sa topic na pinag-aaralan para sa iyo. Meron kayong maitatanong na gusto nyo alamin na sabihin nyo ay nag-aalala kayo. Nagduduba kayo. So, questioning is not hindi ba kakaya kung tanong. Kasi ito yung way para mas lalo lumawang yung paalam natin. Mas lalo lumawang. Kaya huwag kayo mahiyong tanong para at least ngayon kung hindi man alam ng kapatid o dalawa na yung hindi alam, dalawa na kayo magkaharap kung kayo hindi kaharap. Diba? So ngayon kung yung kung tayo tumigil. Proverbs chapter 27 verse 17. Letter C, may mga tao na ang tingin sa Panginoon sa Kristo at sa kanyang mga ginagawa. Subalit, hindi sila naniniwala na kaya gawin ng Panginoon sa Kristo. Parang nakukulangan sila, parang bitin doon sa ginagawa ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga diba, naalala nyo ba yung mga tao na sumunod sa Panginoon sa Kristo dahil sa tinapay? Kasi bago yun, nagpakain ng Panginoon sa Kristo, nagpa-Jollibee, burger at saka pispili. Yung sa 5,000. So nabalitaan. At yung mismo nakakain ngayon, natin manila, saan pa na kung Jollibee lasang McDonald's. So nabalitaan nila, pupunta si Jesus sa isang pinag-ibayaw. Wala nang nangyari. Nauna pa yung mga tao. Nauna pa yung mga tao. Bakit? Kasi gusto pa nilang makakita ng mga bagong magic na ginagawa ng Panginoon sa Kristo. Kasi tingin nila magic eh. No? Yung mga himala na ginagawa ng Panginoon sa Kristo, nakukulaan pa yung mga tao. Kaya sila ay sumusunod at sila ay gusto makakita pa ng mga hilig ng bagay bukod sa pagkain. Kaya nasabi na Panginoon sa Kristo, yung masakin yung mga bagay na nasisira. Ang masakin yung mga bagay na hindi nasisira na nandoon sa langit. So makikita natin na contrary o kabaliktaran, maraming mga mananampalataya gusto lagi ng blessing. Gusto lagi ng pagpapala. Pero pagdating doon sa responsibility at saka doon sa calling, lagi namang late, lagi namang huli, lagi namang hindi nakakawang doon sa kanyang ginagawa ng pamilya. So kaya na, kung yun ang pagbabasihan mga kapatid, speaking of blessing, kung ang pagbabasihan ay may klase ng pamamaraan ng paglilingkod ang gagawin ng isang mananampalataya, ay kung siya pumasang may pagpapala. Kasi lagi, kumbaga, gusto niya ng blessing pero hindi naman niya ginagawa yung kanyang gawain. Bagaimana yung blessing na hinihintay niya, biyan doon, kasi minsan ngayon mga kapatid, di ba? Biyan doon sa needs, yung blessing na gusto. So, normal sa atin normal sa atin bilang tao na maghanggat tayo ng mga bagay na hindi ito sa ating mga kailangan. Kasi yun yung pinag ng mundo Diyan talaga tayo pinilit ng kaaway. Kasi gusto ng kaaway, yung tayo pupuntos dyan, mag-relax muna kayo dito sa mundo. Kasi pag namatay kayo, wala na tayo doon. Kaya nga yung mga manginginom diba sabi, sa langit ika ay walang din. Kaya dito umiinom na kami. So makikita natin yung kahalagahan ng mga kapatid noong ating pagiging kontento doon sa ginagawa nito sa ating buhay.
na natin kahit kailangan maghanap ng pruweba doon sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. Sapat na yung ginawa niya doon sa cross para patunayan na yung lahat ng kailangan ng tao, physically and spiritually, ay kaya i-provide ng Diyos. Because it has been provided, it has been prepared. Inihandaran ng Diyos yan eh. Subalit, ang nakakalungkot kasi nga, pagka nadala tayo ng takbo ng mundo. Kaya sabi ng Romans 12, sabi ko, kung kayo umayon sa takbo ng mundo, hindi magbago na kayo na inyong pag-iisip. Ibig sabihin, huwag natin hayaan na na-influence tayo ng mga bagay ng mundo para lang ma-compromise yung ating pananampalataya. So, sigapin natin mga kapatid. John chapter 12, verse 7 to 14. Number 4, ano yung mga habang para makatulong sa atin na mapanilit natin kung hindi na lang yung ating paglulutan, pag-aanin na ano pang pamamaraan na ating gagawin. Number 1, ang unang bang, talaga yung pananampalataya natin buo dapat yung pananampalataya. Kaya nga sabi ko sa inyo faith and salvation dapat the same. Kung naniniwala ka, yung pananampalataya mo ay 100%, dapat yung salvation mo ay hindi. Kasi pag nagkulang yung kahit isa, kulang na nila. Sabi nga ng mga negosyante, mahalaga yung piso. Pag nawala yung sa 1,000, hindi magiging 1,000 pag wala yung piso. The same process. Pag ang pananampalataya ay nagkulang, ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Ano sabi ko sa James? Huwag kang umasa na ang Diyos ay tutugon kung ikaw ay nagkaan-inganan. Lalo na kung ikaw ay may hinihingi sa Diyos. So sabi ng Panginoon sa Kristo, kapag nanalangin ka, isipin mo na ibinigay na sa iyo ng Diyos yung kailangan mo. But anyway, kasi ang sinasabi ng Panginoon yung kailangan mo, hindi yung gusto mo. So dapat kayo, hindi pa hinihingi, ipagkakalog na ng Panginoon sa Kristo. Pagkakalog na ng mababakit. Kasi nga, nakaprepare na yun eh. Nakaprepare na yun. Kaya given talaga yun na ibibigay na ito sa atin. Kailangan natin yung pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. So kung meron tayong pananampalataya, dapat meron tayong pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Diyan, Revelation, chapter 3, verse 14 to 22. Pangalawa, mapapaliit natin yung ating pagkaanlahan kapag ating nakikita yung kapangyarihan at mga kamanghamang bagay ng isang pamumuhay sa isang totoong nananampalataya sa ating Panginoon. Ito ay tungkol sa dapat hindi na naging pakasarili at pagpagilid. Ang lifestyle na sinasabi ay isang kapangyarihan sa panahon ng ating pamumuhay. At of course, huwag natin kalimutan ang magpasalamat sa Diyos. So makikita natin mga kapatid na yung mga kamanghamang bagay at saka yung kapangyarihan na nararanasan ng isang totoong nagtalaga ng buhay sa Panginoon sa Diyos. Talagang mararanasan yun. Kung talagang totoo yung ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Philippians chapter 2 verse 1 to 11 and 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12, Psalms chapter 1 verse 1 to 7. Pangatlo, mapapalit natin yung ating pag-alindahan kung lagi natin naiisip mayroong naghihintay na nagtimpala galing sa Diyos. So, ibig sabihin, isipin natin, lahat ng ginagawa natin paglilingkod ay mayroong katapat na nagtimpala galing sa Diyos. Ito, assignment ko sa inyo. Hanapin mo yung dito ng proud
Merong 7 grams na ipinako. So, hanapin nyo sa New Testament. Yun. Kasama yun doon sa ganitong pala. Kasi nga, pag-harap natin sa Diyos, doon sa judgment seat of Christ, ay hindi tayo makatulad doon. Ang gagawin ng Diyos doon, titignan na ba yung grades mo? Ito ba ay kung laude? Soma? Kung laude, o ikaw ay okay na, nakapasa na. Wala kang ginawa eh, pero nakapasa na. Wala kang alam. So, ganyan yung mangyayari. Dapat, para hindi tayo nag-ialilangan sa ating pag-ibig, mga kapatid, lagi natin tandaan kung naghihintay na natin para sa atin. Kung alam niyo kung pa doon, nasabi ng Panginoon Diyos, tayo ay gagawin tagapagmana na kasama ni Kristo. Amen. Diba? Imagine, tagapagmana ng Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, ito marami akong naririnig eh, na parang nag-ailangan silang tawagin ng mga anak ng Diyos. Alila. Anak ng Diyos. Bakit pinipin natin yan, di ba? Tayo mga anak. Kasi nga, pinatawag natin siyang Ama. God of Father. At lahat ng mga bagay na gusto natin hingin ay hingin natin sa Kanya. Eh, the same process ko sa ating mga magulang, di ba? Kapag humingi yung anak natin at alam natin kailangan yun, ginagawa natin ang paraan para may bigay. Iba yung ginagawa natin. So, ito yung ginagawa ng Ama. Bakit ginagawa yun? Kasi sabi na tayo kanya mga anak. Eh, pero kung tayo gusto nagpulula na tayo yung mga anak ng Diyos, may problema. Hindi natin yun. Huwag kang umasa na iba hihingi